Ayan, may tanong si Madam. Sagutin natin. Magandang tanong to. Hi ma'am, required po ba talaga tumira sa bahay ng husband na Indiano after marriage na kasama ang mga in-laws? Di po ba pwedeng sama sila sa new house, yung sila lang na mag-asawa? Okay. Ano po yan? Yung totoo sa lahat ng Indian. Muslim man yan o Hindu. Christian. Required po yan. Required yan talaga sa kanilang lahat kasi pamilihan ang kanan sila doon. Pero, yan po ay nakadepende. Example, marami ako napanood ng mga kabayan. Sa una, dapat talaga tumira kayo sa side ng lalaki. Kasama ang mother-in-laws and all-in-laws. Pero pag mabait naman po yung in-law mo, tapos yung asawa mo talagang inilalaban ka, after sometimes po, pwede kayong bumukod ng bahay. Marami akong kabayan na nakita sa India na talagang mga 1 taon, 2 taon nakatira sa bahay ng in-law. Okay? Especially kung panganay. Ayan. Kung panganay ang asawa ninyo. So, pero yung mga kabayan na nakita ko na mapanood sa video, after 1 year, 2 years, pinayagan na sila magpagawa ng sarili nilang mga bahay para lumipat na sila doon at magsimula ng bagong pamilya. Kasi ang mga Indian, family-oriented talaga sila. Sabi nga ng asawa ko, buti ngayon, hindi nakasama ang mga kamag-anakan. Nung unang panahon, yung isang compound, nandun lahat ng kamag-anak, lolo, lola, tito, tita, mga ganun. So ngayon, family na lang, in-law na lang, nanay, tatay, mga kapatid. Pero po, nakadepende po yan sa pamilya ng mapapangasawa ninyo. Pero talaga, una sa lahat, doon muna kayo titira pagkakasal. Kasi syempre, kung wala pa naman bahay yung asawa nyo, hindi talaga kayo papayagan. Pangalawa, kailangan yung hilutin. O yan, magsipsip kayo sa mga biyanan nyo. At siyempre, kausapin mo rin ng asawa mo na dapat magbukod kayo ng tirahan. Pero mga 1 year, 2 years po yun. Tapos papayagan na kayo magpagawa ng sariling bahay, bumukod na kayo. Ganun po talaga yung tradisyon nila. Dati hindi ko yan nauunawaan. Alam mo, ang dami kong tanong nun. Magjowa kami ng asawa ko hanggang mag-asawa kami. Bakit ganito, bakit ganyan? Kasi, sabi nga sa akin ng asawa ko, kakaiba daw ang mga in-laws. Kumbaga yung asawa ko kasi dati, syempre nakapokus lang siya sa mga India. Nung makilala niya ako, nalaman niya may iba palang panig ng mundo, kultura, and everything. So, na-realize niya. Kaya alam mo, hindi ako, yung parang, syempre, hindi kami nakatira sa India, dito kami sa Dubai. Sinabi ng asawa ko talaga na hindi niya prepare na magsama kami. Kaya ngayon biyanan ko, pag pupunta dito, pinag-iisipan niya yun. Baka hindi kami okay or something ganyan. Pero syempre mabait naman yung biyanan ko kahit hindi kami nag-uusap minsan kasi English barrier. Pero yung mga concern niya, pinapasabi niya sa asawa ko. Ito lang po yung masasabi ko sa inyo. Ang mga Indian na mother-in-law or ang kanila, sila ay mga old fashioned, sarado ang isip. O yan, tips ko sa inyo yan, okay? Para kayo magustuhan at suyuin nyo, bumaba muna tayo. Yung iba kasing Pilipina, black pack, laban agad, wag ganun. Baba kayo, kunin nyo yung loob kasi mababait naman sila eh. Suyuin nyo kasi yun ang kulang sa kanila. Kulang sila sa pagmamahal kasi ang lagi nilang naiisip dati, lahat ng mga magiging in-laws, ng mga daughter-in-law, aawayin sila. Yun ang isip nila. Ganun. Kasi yun yung parang naranasan din nila na nung sila ay sumampa sa pamilya ng lalaki, inapi din sila ng biyanan, mga something ganun, mga kamag-anakan. So sila, nag-iba rin tingin nila. Kaya ang gagawin natin as Pilipina, kaya maraming biyanan. Okay, kung mapapanood yun dyan sa social media, maraming biyanan na gusto ang mga Pilipina. Kasi tayo malalambing, mapanuyo tayo, ganun. Kasi sila, mababait naman sila. Kaya karamihan sa mga ganyan, alam nila yung dinanas nila sa mga mother-in-law din nila dati. So walang problema doon. Sa una lang yan, ma'am, natural po yun na na titira talaga po sa bahay ng in-law. Pero after sometimes, 1 year, 2 years, pwede na kayong magpaalam na magbukod. Okay na po yun, tinatanggap na yun sa kanyang society ngayon. Mga lang, dapat lang talaga pagkakasal doon muna kayo, pang ilang taon, especially kung ang anak ninyo ay panganay. Paborito po ang panganay na anak, lalo na kung lalaki. Tapos po yan, mama's boy.
Yan. So, gagawin nyo lang, magsip-sip kayo sa mga biyanan nyo. Kunyari, malayo pa kayo ngayon. Nasa Pilipinas kayo, kung nasaan, katulad namin ng asawa ko. Pag birthday niyan, inaalala ko, dapat magpapadala kami ng something. Tapos, magigreet ako sa kanya kahit hindi kami nagkakaintindihan. Tapos, tandaan nyo to, kung anong trato niya, pag nakita niya na ang biyanan nyo na mabuti ang trato nyo sa mga anak nila, mas mamahalin kayo. Marami kayong ginto, be.